Panawagang proteksyon para sa mga farm worker laban sa matinding init ngayong summer. Ito ang laman ng open letter ng isang migrant advocate group na ipinadala sa Ontario government. Alamin sa report ni Paula Saraza. Naka-long sleeve, sombrero, gloves at sunglasses. Ito ang karaniwang suot ng mga agricultural workers, lalo ang mga nagtatrabaho sa greenhouse tulad ni Jaime Paruli. Proteksyon kasi ito sa mas matindi pang init sa loob ng greenhouse, ano pa man ang panahon. Sa greenhouse kasi kung mainit sa labas, yung init sa loob mas mainit pa po, halos magdoble po. Bagamat nasanay na sa maalinsangang paligid kapag nagtatrabaho, aminado siyang ramdam nila ang mas matinding pagod tuwing may heat wave o heat warning pagdating ng summer. Gaya na lang ng mga naranasan noong Hunyo at simula ng Hulyo sa Ontario. Sinasabi ko sa mga kasama ko dito, yung mga bago, na hindi pa yung kakoy mainit. Meron pang mas mainit yan dati sa amin, kako, kasi meron yung mga dati, mga nahilo, mga nagno-nosebleed, meron yung halos himatayin na. Wala pang batas sa Ontario na nakasentro sa proteksyon ng mga agricultural migrant workers laban sa extreme weather. Kaya ang ilang employers nagpapauwi na lamang ng mga empleyado kung hindi kayang tiisin ang matinding init ng panahon. The public should definitely know about what's happening because these are the people who are growing the food that we're eating. They're the backbone of the agricultural industry in Canada. And so what they're experiencing should be disturbing to anybody who hears it. Dati nang nanawagan ng grupong Justice for Migrant Workers sa provincial government para sa agarang pagtugon sa proteksyon ng mga farm workers sa bantang dala ng matinding init at iba pang extreme weather conditions. Pero makalipas ang isang taon, wala pa ring aksyon ng mga otoridad. Sa pinakahuling open letter ng organisasyon, idiniing environmental racism ang pagpapabaya sa mga farm workers, lalo't karamihan sa kanila ay mula sa low-income communities at wala pang permanenteng status sa bansa. To our knowledge, the only response has been from Premier Ford, who said that it should be left up to employers to determine how and when heat stress protection should be implemented, which is a pretty unsatisfactory response and has definitely, it's not surprising. Pero payo ni Doma sa mga manggagawa na nahihirapan sa trabaho dulot ng heat stress. One of the mechanisms that exists right now for workers is a complaint through the Occupational Health and Safety Act to the Ministry of Labor. It can be an anonymous complaint. Another thing we do is we just ask workers to speak with us and we can try to connect them with other resources or other ways that they can seek assistance without risking their job and risking their immigration status here. Para kay Paruli na halos 7 taon na sa trabaho, simple lang naman ang hiling nila sa gobyerno. Gusto ko po sana yung kumpletong gear po ba? Yung mga ginagamit po sa pang-protection po sa katawan, katulad po ng mga armband, yung sinusuot po sa leeg, sa sinusuklo po sa ulo, tapos yung magagandang sombrero po na mahahaba na hindi ka po nabibilad yung leeg mo, batok mo, tsaka mukha mo. Malaking bagay po yun para sa amin. Paula Saraza, Omni News, Toronto.